Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang nangyari matapos gamitin ni Sung Jinwoo, ang Shadow Monarch, ang Reincarnation Cup upang bumalik sa nakaraan? Akala ng lahat ay mamumuhay siya ng normal kasama si Cha Hain. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Matapos isilang ang kanyang anak na si Sung Suho, bigla na lamang siyang nawala ng walang anumang paliwanag. Si Suho ay lumaki kasama ang kanyang ina, na hindi man lamang nakilala ang kanyang ama. Akala niya ay magpapatuloy ang lahat sa ganitong paraan, ngunit bigla ring nawala si Cha Hain noong 5 taong gulang si Suho. At ngayon, bubuin niya ang paglalakbay upang alamin ang katotohanan sa likod ng lahat ng misteryo simula nang mawala si Sung Jinwoo. At ang ating bida sa pagkakataong ito ay ang kanyang anak na si Sung Suho. Sa pagbubukas ng kwento, isang misteryosong nilalang ang nagkwento tungkol sa mga makapangyarihang entidad na lumikha ng napakaraming universo mula pa noong sinauna na tinatawag na mga dakilang ruler. Ang mga dakilang ruler ay walang tigil na naghahanap ng walang hanggang buhay habang patuloy na lumilikha ng mga bagong universo. Sa proseso, napakaraming materyal, kaluluwa at batas ang isinilang. Sa paulit-ulit na siklong ito, unti-unting nagsawa ang mga dakilang ruler at nakaisip ng paraan upang maglibang ang pagmamasid sa kanilang mga nilikha na naglalabanan sa isa't isa. Ang mga tao ay itinuturing lamang na mga piyesa sa isang chessboard para sa mga dakilang ruler. Ang pagkawasak na dulot ng kanilang mga nilikha ay tila kawili-wili sa kanila. Nangangahulugan ito na napakaraming nilikha ang kailangang patuloy na lumaban, mamatay, muling isilang, at pagkatapos ay ulitin muli. Ito ay kinakailangan upang punan ang pagkabagot ng mga dakilang ruler. At dumating ang hindi maiiwasan. Isang aksidente ang nangyari. Isang dakilang ruler ang napatay ng isa sa mga nilikha habang pinagmamasdan ang walang katapusang labanan. Ang mga dakilang ruler mula sa ibang dimensyon, nang malaman ng balita, ay nagtipon upang pagmasdan ang mundo na nawalan ng may-ari nito. Ang pagkamatay ng kanilang kasama dahil sa isang nilikha na sila mismo ang lumikha ay binaliwala ng mga dakilang ruler. Lahat sila ay may isang iniisip, ang kapangyarihan na walang may-ari ay mapupunta sa unang makakakuha nito. Isang umaga sa isang paaralan, si Sung Suho ay nagyayabang, "Pumasa ako sa Korea Arts High School." Nagulat ang kanyang dalawang kaibigan. Hindi nila makapaniwala ang katotohanan. Impossible. Paano nakapasa ang isang tulad mo sa paaralang iyon? Umiyak ang isa pa. Ako naman, kailangan ko pang sumubok ulit sa susunod na taon. Tumawa si Suho. Sa wakas, nakatakas na ako sa impyernong ito. Biglang may ibang dumating na nagpabago sa kapaligiran. Congratulations, Sung Suho. Nabalitaan kong nakapasa ka sa Arts High School. Hindi ko alam na may talento ka pala. Kailan ka naging magaling? Tila sanay na si Suho sa ganitong sitwasyon. Lee Yeoncheon, ikaw na naman? Inis niyang sinabi. Lee Yeoncheon ang pangalan ko, hindi Kim Song-cheon. Ngunit kalmado siyang sumagot, talaga ba? Nagpalitan sila ng salita. Nasira mo ang plano kong maging hari ng paaralan. At nakapagtapos ako dahil sa'yo. Nagbubulungan na naman ang mga babae. Nag-aalala ang isa. Malapit na tayong magtapos, bakit siya nagkakaganyan pa rin? Ewan ko. Tiningnan nila ang kalmadong mukha ni Sung Suho. Bakit kailangan niyang maging bastos sa isang taong nawalan ng mga magulang? Biglang, kinuyom ni Lee Yeoncheon ang kanyang kamao, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Hindi man lang nakakilos si Suho, binigyan na niya ito ng tuhod sa mukha. Pagkatapos ay kalmado niyang sinabi, bakit hindi tayo magkasundo bago magtapos? Hindi malaman kung bakit, bigla siyang nanlaki ang mga mata. Nagulat siya. Nakatayo pa rin pala ang lalaki at bumabangon. Namumula ang ilong ni Lee Yeoncheon, ngunit nakangiti pa rin ito. Anong klaseng kalokohan yon? Kinuyom niya ngayon ang kanyang kamay. Napakalakas nito na tila may lumalabas na hangin dito. Winasiwas niya ang kanyang kamao na nakangising sinabi, hindi man lang ako nasaktan. Humilera siya na nagpagulat kay Suho at umiwas.
Ang locker ang naging biktima na tinamaan ng suntok. Natakot siya sa napakalaking lakas na yon. Nagulat ang mga babae at napatayo. Nasira na ang locker ni Lee Yuncheon. May lumabas na alikabok mula rito na may malaking butas. Hindi rin maintindihan ni Lee Yuncheon. Ha? Nakaupo sa lupa si Suho na nagtataka. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Parang kailan lang ay lumipas na ang 2 taon. Isang binata ang nakatayo roon na tinatanggap ang mahinang hangin. Walang iba kundi si Sung Suho na naglalakad sa kalsada. Ngayon ay second-year college student na siya. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa tabi ng daan. Ito ay isang maliit na evacuation. Ang lahat ng klase sa pangunahing gusali ay dapat lumipat sa annex building. Lumipat kayo. Nagtataka siyang lumapit. Ang mga hunter ay kasalukuyang sumasalakay sa isang dungeon. Bawal lumapit. Tanong ng isang lalaking nakasuot ng itim na vest, gaano nakatagal nang pumasok ang mga hunter? Sumagot ang gwardiya, mga 8 oras na po. Dahil mababa lamang ang ranggo ng gate na ito, malapit na rin silang lumabas. Nakaupo si Sung Suho sa gitna ng mga tao at ingay. Naku, napakadelikado. Lumayo kayo. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Paano kung hindi nila makumpleto ang dungeon? Siguradong magagawa ito ng mga hunter. Malungkot ang kanyang mukha, dahan-dahang tumingala. Isa na namang gate. Sa nakaraan, may naganap na isang nakagugulat na pangyayari. Ang buong mundo ay ganap na nagbago 3 taon na ang nakalipas kasabay ng paglitaw ng mga gate. Lumitaw ang mga halimaw. Ang gate ay ang daan patungo sa mga dungeon. Ang mga halimaw sa dungeon ay lalabas sa gate pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. At may ilang tao na tumayo upang protektahan ang kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan. Gayunpaman, unti-unting nagbago ang mga tao na parang ipinanganak tayo upang harapin sila. Ang mga superhuman na may kakayahang kontrolin ang mana ay nagsimulang lumitaw na tinatawag na mga awaken. Isang organisasyon ang naitatag. Ang kaguluhan na pinaniniwalaan ng lahat na tatagal ng napakatagal, kasama ang isang mundo na patuloy na nagbabago, ay mabilis na napigilan ng likhain ng isang awaken na nagngangalang Gogonhi ang Hunter Association upang tipunin ang lahat ng iba pang awaken na tinatawag na mga hunter. Inilagay ang panulat sa papel. Ang mundo ngayon ay nahahati sa awakened hunters at mga ordinaryong tao na hindi pa nagising. Nakaupo si Sung Suho sa klase, nag-aaral, bawat stroke ng lapis ay nakaukit ng husto na bumubuo ng magagandang hugis sa papel. Habang ang ilang tao ay kailangang magtrabaho ng husto tulad ng mga langgam upang yumaman, ang iba ay binibigyan ng lahat. Nagkaroon siya ng napakahirap na panahon. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita sa mga langgam na iyon ng kanilang mga limitasyon. At ang malakas ay si Lee Yuncheon na muling lumitaw sa kanyang alaala. Gaano man kahirap subukan ang mga hindi pagising, hindi nila mapapalapit ang kanilang sarili sa isang awaken. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang buhay ang kanyang mga mata. Magtatapos ang mundo kung hindi maisasara ng mga hunter ang gate. Sa madaling salita, habang ang ibang mga hindi pagising ay hindi mabubuhay ng walang awaken, ang mga awaken ay maaaring mabuhay ng normal nang wala sila. Patuloy niyang ginagalaw ang lapis ng mabilis, kaya't lubos na nagpapasalamat ang lahat sa mga hunter. Kung tutuusin, hindi ba sila ang dahilan kung bakit nakatira ng payapa ang mga hindi pagising tulad natin? Ang mga stroke ng lapis ay pare-parehong iginuhit, ngunit ang isang pag-aalala ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Parang unti-unti na siyang nasasanay sa kawalan ng anuman. Naisip niya ang mga larawan pagkatapos ng stroke ng lapis, ang kanyang mga magulang na nawawala, ang buhay na nakadepende sa iba. Naalala rin niya ang mahahalagang sandali kasama ang kanyang mga kaibigan, kabilang ang mga panahong akala niya ay kaya niyang gawin ang lahat matapos mawala ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Dahan-dahang bumangon ang kanyang puso. Ang imahe ngayon ay puno lamang ng makapal na mga stroke ng lapis na nakapatong sa isa't isa,
at ang likod ng isang lalaki ay lumitaw. Madalas sabihin ng kanyang ina na habang lumalaki siya, lalo siyang nagiging katulad ng kanyang ama. Ano kaya ang gagawin ng kanyang ama upang takasan ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan? Biglang may tumawag na nagpagulat kay Suho. Suho! Ito pala si Lee Min-woo. Maganda ang focus mo ngayon, sabi ni Lee Min-woo. Sumagot siya, opo. Tanong niya, paano mo nagugustuhan ang pagguhit? Naguluhan si Suho. Iginuhit ko lang kung ano ang lumalabas sa aking isipan. Iginuguhit mo ba ang isang langgam? Mukhang creative Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang at idinagdag, siguro mas akma kung tatawagin itong Ant-Man, ano? Walang magawa si Suho at naisip, bakit ko ginuhit ito? Ito ay isang halimaw na may itim na katawan dahil sa kulay ng lapis, matutulis na kuko at mukhang mabangis. Sa dungeon naman, patuloy na nagbabantay ang mga security guard. Sumigaw ang lahat nang makita nilang may lumabas. Lumalabas na ang mga hunter. Mukhang kalmado sila at walang problemang kinaharap. Mukha silang relax. Siguro nagtagumpay na sila. Lumapit ang isang security guard at bumati. Magaling, Hunter Kim Jin-soo. Sumagot siya, matagumpay ang pagsalakay sa dungeon. At may kailangan akong iulat sa Hunter Association. Mukhang seryoso ang kanyang mukha. Nakasalubong namin ang isang bagong uri ng halimaw. Ayon sa sinabi nila, sila ay mga humanoid na halimaw na may asul na apoy na nagmumula sa kanilang mga mata at bibig. Umaatake sila gamit ang kanilang mga kuko, ngunit ang atake ay walang pinsala. Tumawa si Lee Min-woo at sinabing, dahil ayos. Parin ako pagkatapos nilang atakihin ako, siguro walang problema. Pero may nagsalita, mga bagong halimaw pa rin sila na hindi pa namin nakikita. Mabuti na lang at hindi sila nagdulot ng panganib. Sinabi ng binata, kung gayon, Hunter Kim Jin-soo, magpadala ka ng simpleng ulat tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagsalakay na ito. Sa braso ni Kim Jin-soo may isang hiwa. Bigla itong nagliyab na may asul na apoy na katulad ng sa halimaw. Natigilan siya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ibinaba niya ang kanyang armas, yumuko, na nagpagulo sa binata. Tinawag siya ng binata. Hunter Kim Jin-soo. Muli niyang sinabi, Sir. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, biglang ibinuka ni Kim Jin-soo ang kanyang bibig, na gustong kagatin siya. Lumitaw din ang asul na mga spark. Sa isang kisap mata, kinain na ang security guard sa harap ng mga mata ng lahat dahil hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang lahat ng nakasaksi sa eksenang ito ay natigilan. Bumulong ang isang babaeng hunter, asul na apoy, katulad ng mga halimaw sa dungeon. Muli namang ibinuka ni Kim Jin-soo ang kanyang bibig. Hindi nakakilos ang babae at nagkaroon ng kaparehong katapusan sa security guard. Natakot ang lahat at nagsimulang tumakbo. Sa ilang hunter, nagsimula ring magliyab ang mga bukas na sugat na may asul na apoy. Umalinggaw ang mga sigaw ng takot sa buong lugar. Narinig ni Sumsuho sa loob ng klase ang mga sigaw na yon. Nagsimulang magbigay pansin ang lahat at pumunta sa bintana. Anong nangyayari? Ano yon? Ngunit matapos nilang masaksihan ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata, kusang kumunot ang kanilang mga noo. Sa kalsada, napakagulo ng lahat. Lahat ay yakap ang kanilang mga ulo sa sakit, at patuloy na nagliliyab ang asul na apoy. Umaatake ba sila sa isa't isa? Nanginginig na sabi ng isang binata. Asul ang kulay ng kanilang mga mata. Mga halimaw sila. Sabi ng isang kaibigan, huwag mong sabihin isang dungeon break yan Nagsimulang magpanik ang lahat. Anong ginagawa natin? Tumakbo na tayo. Kailangan nating hintayin ang mga hunter. Naging maingay ang klase. Sir Lim, isa kang awakened. Gawin mo ang isang bagay. Ngunit isa lamang siyang dumi sa pangalan. Nakita ni Sumsuho ang isang bagay. Isang taong nahawaan ng asul na apoy ang naglalakad sa rooftop.
Bigla siyang naupo pagkatapos ay tumalon na naghandang tumalon. Napagtanto ito ni Suho at sumigaw, "Tumakbo kayo." Ngunit tila huli na ang lahat. Dumiretso siya sa salamin pagkatapos ay nagbuga ng asul na apoy sa isang nakakatakot na paraan. Natakot ang lahat ng mga estudyante. Tumakbo si Sung Suho. "Tumakbo kayong lahat." Isang babae ang napaupo sa lupa, nanginginig dahil natamaan siya ng shrapnel. "Hindi ako makatayo." Nakita ni Suho ang eksenang ito. Nakipaglaban siya sa kanyang sarili habang pinapanood ito. "Tumulong ka." Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumakbo upang mailigtas ang kanyang buhay. "Tatawag ako ng hunter." Habang tumatakbo siya, nag-aalala siya. Nakakainis. Bakit ko nasabi yon? Iniwan ko siya. Ngunit ang maaari lamang gawin ng isang hindi pagising tulad niya ay muling ipinikit ni Suho ang kanyang mga mata. Ang nakakainis na hindi pagising. Walang magbabago kung patuloy akong tatakas. Sung Suho, kailangan mong gumawa ng isang bagay. Kahit ano. Naalala niya ang likod ng kanyang ama. "Ama, ano kaya ang gagawin mo upang malampasan ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan?" Dahan-dahan siyang lumingon at ibinuka ang kanyang mga mata. Biglang natigilan ang taong nahawaan ng asul na apoy. Nang makita ito ng babae, nagulat siya at umiyak. Natatakot siya na tumulo ang kanyang mga luha na nanginginig ang buong katawan. Ang halimaw na may bibig na puno ng dugo ay papalapit ng papalapit. Tumakbo ito sa sigaw ng babae, ibinuka ang bibig, at naghandang kumain ng masarap. Buti na lang at lumitaw si Sung Suho at hinampas ang ulo nito ng fire extinguisher. Ang kanyang mga mata ay naging maliwanag at matalim. Kung si ama, sigurado. Biglang lumitaw ang system. Naabot mo na ang mga kinakailangan upang makumpleto ang nakatabong quest, tapang ng mahina. Matagal na panahon ang nakalipas, nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip, ang lahat ay parang isang laro. Tumawa si Sung Suho ng may kumpiyansa. Ngayon, nagiging kawili-wili na ang lahat. Naisip niya habang nakatitig sa mga bakal na guwantes na nakasuot sa kanyang mga kamay. Steel gauntlets, rank, ikinakailangan na level, isa pagtaas ng atake. 4 dali-dali siyang tumakbo sa mga halimaw at madaling nagapi ang mga ito. Noon, upang mapagtagumpayan ang mga halimaw na patuloy na lumalakas sa bawat palapag, lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw sa armor ng ahas. Sila ay kasing dami ng isang hukbo na hindi makita ang dulo. Nag-level up ako at lumaban ng paulit-ulit. Hindi nag-atubiling tumakbo si Sung Suho para atakihin sila. Madali niyang nagapi ang lahat ng mga ito at nakatanggap ng notification sa pag-level up mula sa system. Nang panahong iyon, mayroon siyang mga mata na malamig na malamig. Iyon ay ang mga mata ng isang taong nakaranas ng maraming labanan. Ang kanyang hitsura ay kumpiyansa at masigasig. Sabi niya, "Wala akong kailangan. Dapat lumaban ang mga lalaki gamit ang kanilang mga kamao." Habang lumalakas ang mga halimaw, patuloy rin akong lumalakas. Ang mga halimaw na boss sa gate, nakipaglaban na ako sa maraming katulad nito. Lahat ay nakasalalay sa kanyang mga kamao na kasing tigas ng bakal. Sumilay ang kanyang mga mata. Naggangalit ang kanyang mga ngipin na hindi natakot o sumuko. Isang suntok ang dumiretso sa kanilang katawan. At pagkatapos ng maraming pagsubok, nakipaglaban si Sung Suho ng mag-isa sa maraming halimaw. Hindi lamang sa mga halimaw na gumagalaw sa lupa, kundi pati na rin sa mga halimaw na may kakayahang umatake mula sa himpapawid. Tumalon siya sa ere na nagpuntirya sa isang halimaw na mukhang isang malaking sinaunang dinosaur.